Kamusta kayo mga paps? Welcome back again to my channel, J Moto Vlog. At andito na naman kayo sa isa na namang video kung saan ganun ako ituturo sa inyo kung paano pagganahin itong hollow switch. Ayan. Pero kung bago ka lang sa channel ko mga paps, subscribe ka na kung di ka pa na-subscribe, and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. At intro muna tayo. Bago ko simulan mga paps, papakita ko muna yung mga gagamitin natin. Siyempre unang-una ay itong hollow switch, battery, dalawang bumbilya, at ito pa isang switch, and extra wire kung kailangan lang. So bago yung mga paps, ito yung hollow switch na gagamitin natin, no? Ito siya. So explain ko muna kung paano to gumagana. So sa likod niya, makikita ko yung 5 pin. Ayan. So si positive, si negative, si NO yung nasa gitna, at NC yung nasa baba. So itong positive, at itong negative na to, hindi mo na natin papansinin yan. Mamaya ako na lang papaliwanag sa inyo yan kapag nag-wiring na tayo. So unahin natin itong tatlong nasa gitna, which is ito, CC, which is yung common. So, medyo malabo lang mga paps kaya hindi nyo makita, kaya ipa-plug ko na lang dito sa may left side ng aking screen. Yan, left side yung picture ng mismong switch, yung likod nito, at lalagyan ko na ng arrow, no, para mas makita nyo. So pero papaliwanag ko pa rin siya. So CC, which is yung ating common, so dito natin tinatap yung ating positive, no? So yung main supply natin, which is yung positive ng ating baterya, or kung ano man yung pagkunan natin ng supply, like accessory wire, pwede rin, ito natin siya itatap sa common. And next naman is yung NC, which is yung nasa gitna, or sorry, NO pala yung nasa gitna. So si NO naman, kapag pinindot natin yung ating switch, so mayroong ang magkakaroon ng connection, CC at si normally open or NO. So itong dalawa. So kapag nakapatay naman to mga paps, kapag hindi ko pa siya ginagamit, ang mayroong connection naman ay si CC at si normally closed, which is itong nasa baba. So ibig sabihin yan, hindi ko pa ginagamit yung aking switch, meron na agad connection na nangyayari between kay common and kay normally closed. So itong dalawa na to. Ayan, kapag pinindot ko yung ating hollow switch, si normally open at si common, sila naman yung merong connection. So wala nang supply ngayon si normally closed. So proceed tayo sa wirings. So ito nga pala yung socket niya. Kung papansin nyo, no, ayan. Para hindi kayo malito mga paps, lagi nyo tatandaan na yung positive, ayan, positive, ito yung laging nakatapat sa red. So ito yung red. Ito yung red mga paps. Dito natin itatapat yung positive para hindi kayo malito. So ito yung positive. Ito yung red. Pag ganyan natin siya kakabit. Ayan, ito yung positive. So pag ganito. Okay. Since pag ganyan ang kabit natin, positive yung red, ngayon ang magiging normally closed, ang magiging common natin ngayon ay yung green. Ayan. Itong green. Kasi yung common natin ito. So magiging common natin ay yung green. So ito yung pinakang positive na, ito yung dito natin i-connect yung positive natin, positive wire. So kukunik ko na. So labas na natin yung battery. Ito nga pala pop switch na to, kaya kung may ganito, ito yung magsiserve as ano natin, susian, pansamantala. So isipin nyo na lang susian to para mas maintindihan nyo. So ikakabit ko muna to sa positive, kahit alin dyan magkapalit, okay lang yan.
So sa positive ko kinabit yung switch, which is ito muna yung magiging susian natin pansamantala. So sa positive siya. Kaya mangyayari niyan, itong karugtong ng switch, which is yung isang wire ng switch, yung ilalagay natin sa common or sa C. Cut ko lang to. Nakat ko na siya. So siya yung ilalagay ko sa C, which is yung C natin ay yung color green. Lagay ko na. So yun, okay na. Kabit na natin. So next naman natin, since yung green yung letter C or yung common, ang magiging normally open natin ngayon, ayan, ayun, ang magiging normally close natin ay yung taas, which is yung blue. So ito yung magiging normally close. So dito natin ilalagay yung device natin, which is yung device natin na nandito ay itong maliliit na bombilya. Ayan. So bago yan, lagyan muna natin ng electrical tape para mas magkadikit sila, walang mangyaring spark. So balik tayo dito. Dito natin lalagay yung device natin. Ang i-connect ko dito mga paps is yung positive, kung nasaan yung positive dito. Kasi pag nilagay nyo dyan yung negative, hindi ilaw yan. Kaya alamin nyo muna kung saan yung positive. So titesting ko ha. So umilaw. Pag binaliktad mo kasi yan, hindi iilaw. So yung mga LED kasi natin, mga LED na mga peanut bulb, merong polarity yan, may positive negative. Kaya pag nagkapalit, possible hindi talaga iilaw. Kaya ngayon nahanapin mo yung positive sa kanila. So since yung positive ko ito, tinapat ko talaga siya sa red para sigurado na positive siya. So ito yung itatap natin dito sa blue. So okay na yung ating normally close. So next natin ay yung pinakang gitna, which is yung normally open. So dito natin ikakabit yung isang bumbilya natin na positive din. So alin dito yung positive? So ginawa ko na rin siya na pinosisyon ko na rin na yung positive ay nasa red para mas madaling tandaan. Ayan. Kasi pag binaliktad mo siya, hindi siya iilaw. So tap na natin si red, si positive, sa color puti, sa color white ng ating hollow switch, which is siya yung normally open. So yun mga paps, nakabit na natin sila lahat except dito sa dalawa. Mayan na natin to. So testingin muna natin. Kunyari ito yung susian natin at i-on ko na yung susi. Ayun. So wala pa akong pinipindot mga paps doon sa hollow switch natin, may umiilaw na, which is siya yung nakakonect sa normally close, sa NC. So ayan, yung red umiilaw na agad. So ngayon, pag pinindot ko yung ating hollow switch, so mawawala yung ilaw kay NC or normally close, mapupunta siya ngayon kay normally open. Kaya umilaw yung ating puti. So ulitin natin, balik natin, off yung kunyaring switch, susian, on ko yung susi ko, may umilaw na agad, which is siya yung nakakonect sa ating normally close. Pag ginamit ko yung ating hollow switch, iilaw yung puti at mapupunta yung supply kay normally open, which is yung nasa gitna. Ayan. So ayun, yan ang function ni hollow switch mga paps.
So patayin ko na muna. So since tapos na tayo dyan sa tatlong nasa gitna, ito naman ang ating susunod. So ito naman kasi mga paps, marami kasing pwedeng gawin dito sa positive and negative na to. Ito kasi para lang to dun sa ilaw, kasi may ilaw tong hollow switch natin. So pag kinap ko to, tingnan nyo yan. Ano, may ilaw siya. Oh, ayan, tinanggal ko. Ito nga, lagay ko ayan, may ilaw, diba? Logo ng Honda, may ilaw. So ito naman kasi depende sa inyo kung anong gusto nyong setting ng ilaw nya. Kung gusto nyo, pagka-on nyo pa lang ng susi, iilaw na siya. Ang gagawin yung wiring sa mga paps, itatap nyo yung positive, pagsasamahan nyo sila ng green. Pagsasamahan nyo sila ng green. Ayan. At yung negative nya, itatap nyo dun sa may negative din. Ayan, tap natin. Kakapit lang natin dito So yan. So kinabit ko siya, yung negative sa mismong negative ng baterya, and yung positive naman, which is yung red, pinagsama ko sila ng green. So ang mangyari niyan, pag inan ko yung aking susi, kunyari ito yung susian natin, may ilaw na agad. Ayan, may ilaw na yan. Ngayon, kahit pindutin natin siya at nilipat natin yung switch kay normally open, may ilaw pa din. Ayan, may ilaw pa din yan. At click natin, may ilaw pa din. So yun yung unang setting ng ating yung ilaw ng ating hollow switch. So pangalawa, ito, off muna natin to. Kung gusto nyo naman, pagka on nyo, umiilaw na siya, pero pagka pinindot nyo, mawawala. Ang gagawin nyo naman, tanggalin muna natin to, lagyan natin tong electrical. So ang mangyari dito, pagbukas nyo ng susi, ng susian nyo mga paps, pag on nyo ng susi nyo, susian nyo, may ilaw siya, pero pag pinindot nyo, mawawala. Ikakabit nyo siya kay NC, dito, kay blue. Pagsasamahan nyo sila. So, pagsamahin natin to. Ayan. So, yung positive ko ngayon, nasa normally close. Kaya kapag inan ko yung susi, susian, umiilaw siya. At the same time, yung ating normally close na connection, yung pag pinindot ko, mawawala yung ilaw niya. Ayan. Pero ang umiilaw naman ay si normally open, no? So yun yung pangalawang setting ng yung ilaw ng ating hollow switch. So pag pinindot ko ulit siya, magkakailaw na. At the same time, yung ating normally close, umiilaw na din. At yun yung pangalawa, gaya ng sabi ko. At ito yung pangatlo natin to. Kapag pinindot mo, saka siya iilaw, ililipat mo to, or i-connect mo siya, pagsasamahin mo sila ni normally open. Ko siya kay normally open. Ayan, nakatap na siya. So ang mangyayari niyan, on ko yung susi, wala siyang ilaw, pero yung normally close natin umiilaw automatic.
Ngayon, pag pinindot ko yung ating hollow switch, iilaw si hollow switch at the same time yung ating normally close or normally open. So patayin ko ulit. Ayan, nawala yung ilaw. At buksan ko yung hollow switch. Ayan, ilaw siya, umiilaw. Ayan, okay, so off ko na ulit. So yun yung ating hollow switch. Ganun mag-wiring ng hollow switch mga paps. So kung gusto niyo namang hindi na pailawin yung inyong hollow switch, huwag nyo na ikabit to. Tanggalin nyo na yan. Huwag nyo na silang wiringin kung ayaw nyo pailawin. Ito yung mangyayari kapag di nyo sila pinailaw. Ayan, kahit anong pindot mo mga paps, walang ilaw. So nasa sa inyo na yan kung paano nyo isi-setting yung ilaw ng inyong hollow switch. So kung ako naman tatanungin dito, mas okay sa akin yung pag-on ko ng susi, umiilaw agad. At kahit anong pindot ko, umiilaw agad. So yun yung para sa akin So magkakaiba naman kasi tayo ng gusto. Kung ano yung gusto nyo, bahala na kayo. So yun lamang. At kaya nga pala ako bumili nito mga paps, kasi next vlog ko ay gagawin natin yung dalawang busina sa isang motor, pwedeng malakas at pwedeng stock. So ito yung gagamitin nating switch doon mga paps, kaya abangan nyo yung video ko na yan. So yun na, hanggang dito na lang mga paps. Naway meron na naman ako na i-share sa inyo na panagbago na namang kaalaman kung paano mag-install or paano i-wiring itong hollow switch natin. Kung may tanong kayo, comment down below and subukan natin sagutin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa channel ko and then click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So like mo rin tong video na to mga paps kung nakatulong ako sa inyo. At yun lamang. At laging sinasabi sa inyo mga paps, ride safe. God bless. Bye bye.